As you can see, part 2 po itong Belgic Confession. And in the original confession na hinahawak ko po at home, there's about 30 plus articles po. Pero hindi po natin tatalakayin ang lahat ng mga artikulo. Kinuha ko lamang po what I find to be very important na paniniwala ng mga sinuunang iglesia prior to us. So, basahin po natin ang Artikulo 28, Article 28. Ito po ang kanilang sinasabi. Lahat ay dapat sumali sa tunay na simbahan. Lahat ay dapat sumali sa tunay na simbahan. Nakalagay po dito, naniniwala kami na ang banal na kongresyong ito ay isang kapulungan ng mga naligtas at mula rito ay walang kaligtasan. At walang sino man tao sa anumang katatayuan o kondisyon na maaari niyang ilayo ang kanyang sarili upang maglingkod o mamuhay sa isang hiwalay na estado mula rito. Ngunit ang lahat ng tao ay may tungkuling sumapi at makiisa dito upang mapanatili ang pagkakaisa ng iglesia. Now, kung uulitin po natin ang basa mula po sa very first phrase, sabi po nila, the Belgic Confession believes, naniniwala kami na ang banal na kongregasyong ito ay isang kapulungan ng mga naligtas at mula rito ay walang kaligtasan. Na anong ibig sabihin po nun? Does that mean pag hindi ka umattend ng church service, ay hindi ka na ba ligtas? Ang ibig sabihin po ba nito kung hindi ka parte of the Christian denomination or church building, ay nangangahulugan po ba hindi ka na ligtas? Well, ang ibig sabihin po mga kapatid na mula rito ay wala ng kaligtasan, it means kung hindi nila paniniwalaan yung doktrina ng iglesia in regards po sa ebanghelyo, outside of that truth ay wala na pong kaligtasan. A good example mga kapatid ay mababasa po dito sa Hebreo Kapitulo 10. Basahin po natin ang Hebreo Kapitulo 10. Yun talagang ibig sabihin ho niyan. That outside of the doctrine of the church concerning the gospel, ay wala na pong kaligtasan outside of that. Sa Hebreo 10, talatang 26, ito po sinasabi. Hebrews 10, verse 26. Ang sabi po ng Biblia, sapagkat kung sasadyain pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, pagkatapos nating malaman ang katotohanan, wala nang handog na maiaalay pa para mapatawad ang mga kasalanan natin. So ulitin ko po, sabi ho dito, sapagkat kung sasadyain pa natin magpatuloy sa paggawa ng kasalanan pagkatapos natin malaman ang katotohanan, wala nang handog na maiaalay pa para mapatawad ang mga kasalanan natin. Nang ibig sabihin, this is the truth. And anything outside of this, wala nang kaligtasan. There is no salvation outside of the gospel. So nung sinabi po ng Article 28, na naniniwala kami na ang banal na kongregasyong ito ay isang kapulungan ng mga naligtas at mula rito ay walang kaligtasan, it goes to show mga kapatid that the church, hawak po nila yung doktrina na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. And there is no salvation outside of the gospel doctrine. Yun talaga ang ibig sabihin po niyan. Pero kung titignan din po natin maigi, ang kongregasyong ito ay isang kapulungan ng mga ligtas. So ang church pala, hindi po pwede na ikaw ay maging a part of the church kung hindi ka ligtas. Kaya ho tayo pala nagtitipon kasi nagtitipon ang mga naligtas.
Kaya hindi pa pwede i-cater ang gawain ng Diyos sa mga hindi mananampalataya. Pero ang nakikita po natin sa ating modern church today is that ang iglesia ay kinakater na po for the unbeliever and no longer for the church. It is no longer being done for the church, ginagawa na po nila for the world. Pero malinaw po in the Belgic Confession, ang iglesia, ang pagtitipon ng mga mananampalataya ay isang kapulungan ng mga naligtas. So hindi ka pwede maging parte ng kinatawan ni Kristo kung wala sa inyo ang Espiritu Santo. A good example of this ay nasa Romans chapter 8. Romans chapter 8. Roma, Kapitulo 8. At simulan ho natin dito sa talata 9. Romans chapter 8, verse 9. Romans chapter 8, verse 9. Sabi po ng Biblia, pero hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng Espiritu. Kung totoong nasa inyo na nga ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi kay Kristo. So napakalinaw po niyan mga kapatid. You cannot say you are a part of the church unless sumasa atin ang banal na Espiritu. So paano ho natin matitiyak na ang bawat miyembro po ay talagang parte ng kinatawan ni Kristo o bahagi sa kinatawan ni Kristo? Well, di ba sabi ng Biblia, may bunga po ang Espiritu? And those fruits, kailangan makita po sa buhay ng mga taong nagsasabi, sila ay Kristiyano. Pag wala po yung mga bunga na yon, sigurado hindi sila talaga parte ng kinatawan ni Kristo. Okay? So ipagpatuloy po natin ang basa. At walang sino mang tao sa anumang katatayuan o kondisyon na maaari niyang ilayo ang kanyang sarili upang maglingkod o mamuhay sa isang hiwalay na estado mula rito. Ngunit ang lahat ng tao ay may tungkuling sumapi at makiisa dito upang mapanatili ang pagkakaisa ng iglesia. Anong ibig sabihin po nun? Hindi po pwede pala mga kapatid na sabihin po ng isang naturiyang Kristiyano na siya'y Kristiyano pero walang interest na sumapi or makisali sa iglesia. Nang ibig sabihin, let's say for example, si Brother Alson yung pastor po natin. And then nakita niya po ako, bagong miyembro. Nakikita lang po niya ako every 2 Sundays a month. Pero sa mga ibang gawain, hindi niya po ako nakikita. And then tinanong po ako ni Brother Alson, Brother Josh, bakit hindi ka namin palagi nakikita? May linggo naman eh. May linggo naman. Basta yung Monday to Friday, I'll do whatever I want, pero may linggo naman. Ngayon, sa ganong klaseng sagot mga kapatid, ito yung tinutukoy po ng Belgic Confession, hindi dapat maging ganon ang ugali ng isang taong nagsasabi, siya'y Kristiyano. Bakit po? Kasi kung uulitin po natin, walang sino man tao sa anumang katatayuan o kondisyon na maaari niyang ilayo ang kanyang sarili upang maglingkod. Di po ba sa iglesia po minsan dumarating po yung kanya-kanyang paglilingkod sa Diyos? Pag sinabi kanya-kanyang paglilingkod, this means paraan po natin na hindi naman tumutugma sa Biblia. Secondly, o mamuhay sa isang hiwalay na estado mula rito. Natatandaan ko po many years ago, noong nasa 1100 Burroughs Resource Center pa po ang church. This was between Sergeant Tommy Prince and College. Nung kami humahayo in that area, may nakasalubong po may isang nagsasabing Kristiyano ho. And tinanong po namin, do you have a church that you go to? Ang sabi po niya sa akin, I don't need to go to church because I am the church. I'm a Christian. I don't need the church. We are the church.
Sa isang banda, mga kapatid, tama po ang kanyang sinabi in the sense of, bahagi po siya ng kinatawan ni Kristo. Pero yung sabihin mo, you don't need to be a part of a local church upang mag-fellowship, makarinig ng salita ng Diyos, at magamit sa ministeryo po na yon. Yun po ay isang maling theology. Hindi tama ho yun. Bakit po hindi tama? Kasi ito ang ginawa ng mga sinuunang Kristiyano nung panahon po ng mga apostol sa Aklat ng Mga Gawa. Basahin po natin ang Gawa Kapitulo 2. Bakit hindi pa pwede kanya-kanya ang biyahe, lalo na sa paglilingkod sa Panginoon? Gawa Kapitulo 2, 41. Ito po yung pinadala ni Brother Alson kanina sa group chat. Nais ko naman po ulitin once again. Sa Gawa 2:41, ang sabi po ng Biblia, marami ang naniniwala sa kanyang mensahe at nagpabautismo agad sila ng araw na iyon, mga 3,000 tao ang nadagdag sa mga mananampalataya. Naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol. So sino ho yung naging masigasig? Yung mga binautismohan, yung mga tumanggap, yung mga nagsisi, yung mga sumampalataya. So ang bunga ng Espiritu sa kanila, pagkatapos mo nila tanggapin si Jesus, sabi ng Biblia, naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol, sa pagtitipon bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay, at sa panalangin. Bakit kanina nasabi ko po sa inyo, mga kapatid, tulungan niyo po si pastor na matulungan po natin yung mga ibang kapatiran na sumali sa mga ganitong klaseng pagtitipon. Here's the reason why. There are 4 things na nakikita po natin. Ang isang bunga, 4 kasi nakikita po natin na bunga dito ng isang Kristiyano. Number 1, masigasig sila sa pag-aaral ng doktrina. Doktrina po nino ng mga apostol. Pangalawa, sa pagtitipon bilang magkakapatid. So bunga pala po ng isang Kristiyano na makisali at makitipon sa mga ibang kapatiran in the church. Pangatlo, sa paghahati-hati ng tinapay. Mga kapatid, sino po dito nakarinig na po about the communion? Amen? Yung banal na hapunan. So, pangatlo ho yun. Pang-apat, at sa panalangin. Di po ba, ano po yung ginawa po natin kanina? Prayer meeting. So yung Bible study, kasama na po dito yung pagtitipon-tipon, kasama na po dito yung mga gawain, kasama na po dito yung mga fellowship, kasama ho yan sa pagtitipon. Pero kasama din pala po sa bunga ng isang Kristiyano na maging masigasig sa mga tinuturo ng Biblia. So this shows us, bagamat may kahinaan ho tayo, at bagamat na tayo ay nagkukulang, pero never nawawala sa isang Kristiyano, mga kapatid, na pag-aralan po ang katuruan ng Diyos. Hindi nawawala ho yan. Because pag tayo ho ay nagkukulang, mapapansin nyo na lang po, ano-ano na lang po ang ating naiisip. Ano-ano na lang po ang lumalabas sa ating mga bibig. Ano-ano po ang nagiging ugali ho natin. Maari mainitin ang ulo, o masyadong depressed or discouraged. Pero the moment, mga kapatid, na tayo ho ay naglaan ng oras to the best that you can for God, makikita niyo po napakalaki ng difference pag tayo ho ay nakipag-ugnayan sa Diyos. Lumalakas ka, ang pananalita mo nababago, ang pag-iisip mo nababago, kasi nare-reform ang ating pag-iisip. Pag sinabi nare-reform, nagiging biblically based ang ating pag-iisip. Kaya nga sabi po ni Pablo sa Roma 12:1 hanggang 2, sabi po niya, be not conformed to this world, but be renewed in the spirit of your mind. Para malaman mo kung ano yung mabuti, kung ano yung ganap, at kung ano ang nakakalugod sa Diyos. Pero hindi po natin makikita, mga kapatid, kung ano po yung ganap,
kung ano po yung mabuti, kung ano po yung kalooban ng Diyos, kung nagkukulang ho tayo sa oras sa pag-aaral po ng Biblia. So kaya pala masigasig ang mga kapatiran sa aklat ng mga gawa kasi nabubusog ang kanilang kaluluwa at espiritu. Biro niyo po mga kapatid, kung ilalagay ho natin ang ating mga sarili sa panahon po ng mga sinuunang disipulo po ng ating Panginoon, kung ang nagtuturo sa mga panahon po na yun ay mga apostol, sila Pedro, sila Santiago, sila Juan, imagine sila yung nagtuturo. And yet sabi ng Biblia, naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol. So yung pala, pag nabautismoan ang isang tao, pero wala siyang pagnanais na pag-aralan ng salita ng Diyos, wala siyang nais na makisali o sumapi sa mga ibang kapatiran, walang nais na kasama yung mga ibang kapatiran sa panalangin, walang nais mga kapatid sa banal na hapunan, question mark pala ang pagiging Kristiyano ng tao na yon. Why? Kasi ang kilos ng Espiritu will always be the same. It will bring you closer to Jesus. It will bring you deeper to Jesus. Okay? So yan po pala ang bunga ng mga mananampalataya. Ngayon po, kung titignan po natin ang Artikulo 28, in the second paragraph, nakalagay po dito, bilang mga miyembro ng kinatawan, kailangan magpasakop ang bawat isa sa mga doktrina at pati pagdidisiplina nito. At may nais na mapaglingkuran ang mga kapatid para sa ikatitibay ng bawat isa ayon sa mga talentong ibinigay sa kanila ng Diyos. So malinaw ho ang paniniwala ng mga Kristiyano in the 16th century kung bakit nabuo yung Belgic Confession is that ang Biblia lamang po is the authority of the church. Kung sa wikang Latin, iyon po ay tinatawag and known as sola scriptura. Ito ang nagdidikta ng ating buhay. At ang trabaho po ng bawat tupa ng Diyos ay magpasakop sa boses ni Kristo. At ang boses ni Kristo ay walang iba kundi yung nakasaad ho dito sa Biblia. And we know it is the living Word of God kasi Jesus said, "The words that I speak, they are spirit and they are life." At ang may akda na aklat ng Hebreo, sinabi ho niya sa chapter 4 verse 12, na ang salita po ng Diyos ay buhay at matalas. And it enters into the soul and spirit of man at binubulgar niya, hinahayag niya, nilalantad niya, all the things that are in the heart of men. So in other words, kailangan pala ng iglesia magpasakop po sa doktrina ng Biblia at hindi sa pananaw ng tao, opinion ng tao, katwiran ng tao, philosophy ng tao, kundi ang salita ng Diyos. Yan po ang ating authority. Pero hindi lang magpasakop sa mga tamang doktrina tulad ng the gospel, tulad po ng predestination or banal na hapunan, pero sabi din po dito, ang bawat isa dapat magpasakop pati na rin sa pagdidisiplina nito. So syempre kasama po dito yung pagre-rebuke, kasama po dito yung excommunication. Di po ba? Kasi yun ang sinasabi ng Biblia. Pero hindi lang po natapos diyan. At may nais na mapaglingkuran ang mga kapatid para sa ikatitibay ng bawat isa ayon sa mga talentong ibinigay sa kanila ng Diyos. Now, alam ho natin mga kapatid that hindi lahat ay apostol, hindi lahat ay pastor, hindi lahat ay may boses upang tumayo at magbigay ng edification sa mga tao. Tulad po ng mga nakikita po natin sa panghapon, pang-umaga, ang gaganda po ng kanilang boses, na-edify po yung iglesia. Pero naniniwala po ako, ayon po sa katuruan ng Biblia, na ang bawat na nilalagay po ng Diyos sa kanyang ministeryo or simbahan, we could say, ay may kaloob po yan. Tulad po nito, may mga kapatid po tayo na marunong gumawa ng whiteboard. May mga kapatid po tayo, mga kapatid, that has housed us in this place. May mga kapatid po tayo na may puso na tumulong na sumundo at maghatid sa mga ibang kapatiran.
May mga kapatiran naman po tayo na may kaloob, mga kapatid, na mahilig maging generous sa mga ibang tao. At may iba naman na talagang tinawag sa pagtuturo, sa evangelism, although lahat dapat mag-evangelize. So iba-iba po ang ating mga kaloob. Pero you will know, mga kapatid, na ikaw talaga ay member of the Church of Jesus Christ. Pag may nais ka, ipaggamit ang iyong kaloob na ibinigay sa inyo ng Diyos for the benefit of the church. So ano po ba ang iyong kaloob, mga kapatid, na maiaambag mo sa iglesia? Ano ba ang binigay sa iyo ng Panginoon na magagamit mo para sa ikatitibay ng bawat isa? So sabi ng Biblia, may nais siya na mapaglingkuran ang mga kapatid. Hindi ang kanyang sarili, hindi ang kanyang agenda, hindi para maitaas ang kanyang pangalan, kundi maitaas ang pangalan ni Kristo. At nais niya magpagamit ayon po sa talentong ibinigay sa kanya ng Diyos. Pagdating po in the third paragraph, tungkulin ng lahat ng mananampalataya ayon sa salita ng Diyos na ihiwalay ang kanilang mga sarili sa mga hindi kabilang sa iglesia at makisali sa ganitong klaseng kongregasyon saan man ito itatag ng Diyos, kahit na dumanas sa pag-uusig o kamatayan mula sa pamahalaan o sa mga prinsipe. Pastor, hindi ko gets yung sinasabi po ng Belgic Confession na tungkulin ng mga mananampalataya na humiwalay at ihiwalay ang kanilang mga sarili sa mga hindi kabilang sa iglesia. Pastor, paano yun? May asawa ko or may mga anak ko na hindi mananampalataya. Does that mean ihihiwalay ko ang aking sarili sa kanila? That's not what they're saying. Ang ibig sabihin po ng sinasabi po ng Belgic Confession na we could say tungkulin ng Kristiyano na humiwalay sa mga hindi kabilang sa iglesia is saying this: huwag mong tutularan ang kanilang makamundong pamumuhay. That's what it means by separating. Diba sa Biblia, we are called saints that are set apart? Pag sinabi set apart, you are being sanctified. Pag sinabi sanctified, that word sanctified means kinuha ka ng Diyos, inalis ka ng Diyos from the world, at itinalaga ka ng Diyos to live holy. Yun talagang ibig sabihin na humiwalay. It is God who separates the sinner from the world to be in Christ, para mamuhay po siya tulad po ni Kristo. Na mababasa po natin ito sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 6. Atin po basahin, mga kapatid. 2 Korinto, Kapitulo 6, talatang 14. Dito ho natin makikita yung sinasabi po ng Belgic Confession na tungkulin ng bawat mananampalataya ayon sa salita ng Diyos na ihiwalay ang kanilang mga sarili sa mga hindi kabilang sa iglesia. Sa talatang 14 ng 2 Korinto 6, sabi po dito, huwag kayong makiisa sa mga hindi mananampalataya, sapagkat hindi maaaring magkaisa ang kabutihan at kasamaan. Gaya ng liwanag at dilim, hindi rin sila maaaring magsama. At kung paanong hindi magkasundo si Kristo at si Satanas, ganoon din naman ang mananampalataya at ang hindi mananampalataya. Hindi maaaring magsama ang mga Diyos-Diyosan at ang Diyos sa iisang templo. At tayo ang templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sinabi ng Diyos, mananahan ako't mamumuhay sa kanilang piling. Ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging mga taong sakop ko. Kaya lumayo kayo at humiwalay sa kanila. Layuan ninyo at ang itinuturing na marumi at tatanggapin ko kayo. At ako'y magiging ama ninyo at kayo naman magiging mga anak ko. Ako ang Panginoong makapangyarihan ang nagsasabi nito. So ilang beses po ginamit po yung word na humiwalay. Humiwalay. O sa isang medyo malalim na Tagalog, whenever I hear my father or others quote 2 Corinthians 6:14, wag tayo hindi lang makikihalubilo in a moral sense,
pero huwag makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Nang ibig sabihin, huwag kayong makiisa sa mga hindi mananampalataya in the sense of, huwag mong gagayahin at tutularan yung kanilang maling gawain. Why? Kasi binago ka na eh. Binago na ho tayo ng Panginoon. For example, kung puro kabastusan ang kanilang mga biro, hindi ka dapat tumawa sa ganung klaseng usapan. Kasi binago ka na eh. Or let's say, for example, puro chismis ang kanilang ginagawa. Hindi ka makikisali sa kanilang diskusyon tungkol po sa chismis. Kasi binago ka na eh. O sinisiraan po nila ang ibang tao. Hindi ka makikisali sa kasiraan na discussion po na yon. O sa paninirang puri. Why? Kasi binago na po tayo ng Panginoon. So, tungkulin pala ng mga Kristiyano na huwag po sila gagaya sa mga hindi mananampalataya. Now, it's interesting kasi pagdating po dito in the last part of Article 28, kaya't ang lahat ng hindi sumasang-ayon sa patakaran o walang pakikisama sa kinatawan ay kumikilos ng salungat sa inuutos ng Diyos. Minsan, nakakarinig po ako noon pa po, several years back, kulto yan si Brother Josh. Bakit naging kulto? Kasi ang lahat ng kanyang tinuturo ay palaging, kailangan dito kayo, kailangan itong gagawin mo, kailangan. Kulto yan. But what they don't understand, the reason why ini-encourage po namin ang bawat isa, this is what we need to do, kasi yun ang nakalagay sa Biblia. Kailangan na lang lagi magbasa. Kailangan na lang lagi maglaan ng oras. Kailangan na lang maglaan ng oras sa pagtitipon. Kailangan lagi. And yet, yun po ang nakasaad sa Biblia. And yet, sabi ho dito, kaya ang lahat ng hindi sumasang-ayon sa patakaran, patakaran po nino ng Biblia, utos ng Diyos, o walang pakikisama sa kinatawan. In other words, binabaliwala po nila ang gawain, binabaliwala po nila ang mga fellowship, binabaliwala po nila ang iglesia as a whole, ay kumikilos ng salungat sa inuutos ng Diyos. This is in the 16th century, mga kapatid. So this clearly teaches us na talagang galing ho ito sa Biblia. Hindi gawa-gawa lang po ng church natin, ito talaga ang tinuturo ng Biblia. Na saan po natin makikita na sila'y sumasalungat sa inuutos ng Diyos? Basahin po natin dito sa 2 Tesalonica, Kapitulo 3. Nagiging malinaw po ba, mga kapatid? 2 Tesalonica, Kapitulo 3, okay? Talatang 14. Tignan niyo po sinabi ni Pablo, 2 Tesalonica 3:14. Kung mayroon mang ayaw sumunod sa mga sinabi namin sa sulat na ito, tandaan niyo kung sino siya at iwasan para mapahiya. Ngunit, huwag niyo siyang ituring na kaaway, kundi paalalahanan siyang bilang kapatid. So sino ho nagsabi nito? Si Pablo. Sino po ba si Pablo? Isang apostol. Apostol po nino, apostol po ni Kristo, na pinatnubayan po ng Espiritu Santo. At siya mismo ang nagsabi, ang ayaw sumunod sa mga inuutos ko, which came from the Lord, tandaan mo yung tao na yon at layuan mo upang siya'y mahiya. Pero wag mo siya ituring kaaway, kundi turing mo siya bilang kapatid. Now, sino po ba talaga ang tinutukoy ni Pablo ho dito? Ito po ba yung nakamiss ng 1 Sunday, 2 Sundays in the church? Hindi ho. Ang tinutukoy po dito yung mga napagsabihan na pero ayaw makinig. Kasi nung panahon po ni Pablo, meron po mga ibang kapatiran na tamad. Ayaw magtrabaho. So ang ginagawa ho po nila, if we were to apply it in our modern generation,
Sabihin po natin si Brother Joshua yung tinutukoy ho dito na tamad. Ayaw magtrabaho. So kakatok po ako kina Sister Imelda. Brother Dennis, Sister Imelda, meron po ba dyan pagkain na pwede mo ibigay sa akin? Pagkatapos ko po kumain kina Sister Imelda, kakatok naman po ako sa mga lumeras. Brother Saldi, may tosino ka ba dyan? And then pupunta naman po kay Brother Joel at Mama Dory. Ano po yung nilalaman ng freezer po ninyo? So in other words, nakakapansin ho sila. 3 buwan laging ganon. Araw-araw laging ganon for 3 months. So sabi ni Pablo, mga busybodies yan. Pag sinabi busybodies, busy sa kakakain. Ayaw magtrabaho. So kaya sabi ni Pablo, ang mga ayaw magtrabaho, wag dapat pakainin. At kung sino man hindi nakikinig sa ganitong klaseng utos po ni Pablo, sabi niya, layuan niyo siya para siya'y mapahiya. Bakit siya kailangang mapahiya? Para makita niya yung kanyang ginagawa ay mali. Kaya mali talaga mga kapatid na pag meron din disfellowship to church, hindi dapat kinakausap. O kahit batiin man ng happy birthday, Merry Christmas, bakit po? Maaari sabihin natin, Pastor, that's too much. Well, sino po ba nag-utos? Ang Diyos. Kahit yung ganon, hindi po pwede. Well, here's the question. Does God allow a little bit of sin into His kingdom? The answer is no. And the reason why we have to take this seriously, mga kapatid, this is the Word of God. Kung hindi po natin susundin yung inuutos po ng Panginoon, kasama na rin po tayo sa mga sumasalungat sa inuutos po ng Diyos. Okay? So wala na po yung Merry Christmas, Happy Birthday, or Happy Halloween. Okay? Mas lalo na po yung Happy Halloween, wala na po yan. Okay? Now let's go to Article 29. Article 29. So sa Artikulo 29, nakalagay po dito, ang mga tanda at kaibahan ng tunay na iglesia sa isang buluang simbahan. The marks of a true church from a false church. So ano po yung mga tanda and differences ng tunay na iglesia sa isang bulaang simbahan? Sabi po nila, naniniwala kami na dapat tayo maging masigasig at maingat na makilala mula sa salita ng Diyos kung ano ang tunay na simbahan. Sapagkat ang lahat ng mga sekta na nasa mundo ay nag-aakala sa kanilang mga sarili na sila'y kabilang sa iglesia ng Diyos. Naka-encounter na po ba kayo mga kapatid ng mga Katoliko o mga hindi Katoliko or Mormon na nagsasabi, oh, I believe in God, I believe in Jesus, I'm a Christian too. Pero mali naman yung aral. Mormons call themselves Christians. Roman Catholics call themselves Christians. We could even say Scientologists or Christian Science, we could say, would label themselves as Christians. So the question is, so sobrang dami sekta ng quote-unquote Christianity, paano natin malalaman kung sino sa kanila ay talagang tunay na Kristiyano? So, bakit po ito ay nakasaad sa Artikulo 29? It's because in the 16th century, ang naging, we could say, persecutor ng Belgic Church or the Reformed Belgic Church was this, yung mga Roman Catholics. It was the Roman Catholic Church, mga kapatid, ang umuusig kina Guido de Bres at yung mga ibang reformers. At ang ginagawa po ng Roman Catholic Church at that time was, kami ang tunay na simbahan. Why? Kasi pinagpapatuloy namin yung tradisyon ng mga apostol. Have you ever heard of apostolic succession? Narinig niyo po ba yung apostolic tradition? Na ginigit nila si Apostol Pedro daw ang nagtayo ng Roman Catholic Church. And therefore, sa kanya binigay yung susi. And therefore, ang lahat ng kanilang tinuturo,
at itinatatag na katuruan ay nagmula daw kay Pedro and the apostles. So sa mga panahon po ng 16th century, 17th century, kaya naman dumitaw sila Martin Luther at sinabi nila, hindi yan ang tunay na simbahan. Paano mo masasabi na kayo ang tunay na simbahan kung nilalabag ninyo ang katuruan po ng Biblia? Sa Biblia, walang purgatory. Sa kanila, meron. Sa Protestant Bible, we have the 66 books. Sa kanila, may Apocrypha. Bakit po meron sila Apocrypha? Kasi yung Apocrypha, yun ang sumusuporta sa kanilang mga doktrina na hindi naman tinatanggap ng sinuunang church. Okay? So, kaya naman ginawa ng Belgic Confession, we need to know kung sino talaga ang mga tunay na mananampalataya. So, kita po natin na hindi lang pala ang CCWC ang nagtuturo nito. Even in the 16th century, yan din ho ang kanilang katuruan. Nang ibig sabihin, iisa lang po ang pagtakbo at kilos ng Espiritu pagdating po sa pagtuturo ng Biblia. Pag binasa at pinag-aralan ng Biblia, yun din ang magiging kalabasan po ng doktrina. Hindi pwede idagdag, hindi pwede bawasan. Kung ano man po ang nakasaad sa Biblia, yun lang dapat ang maituro. So, malinaw ho yan. Now, the question might be, ano po yung mga examples ng isang tunay na iglesia? Well, kung ipagpapatuloy po natin, ang mga tanda ng isang tunay na iglesia ay mga ito. Kung ang dalisay na doktrina ng Ebanghelyo ay ipinangangaral doon. So, bakit po ito ang pinakauna? Dahil hindi lahat ng doktrina, bagamat na importante ang mga ibang doktrina sa Biblia, ngunit kung wala doon yung katuruan tungkol sa Ebanghelyo, kahit isang kaluluwa walang maliligtas. What does that mean? Let's say, for 3 years, magkasama po tayo. And in those 3 years, napag-aralan niyo po about predestination. Napag-aralan niyo po na kayo'y pinili ng Diyos bago pa man likhain ang mundo. Napag-aralan po natin yung amillennialism, sabihin ho natin. O napag-aralan po natin ang pag-iikapo. Bagamat yan po ay mga doktrina mula sa Biblia, pero kung hindi naman pinapangaral ang Ebanghelyo, hindi ho tayo maliligtas sa doktrina ng mga itinalaga. Hindi tayo maliligtas sa doktrina ng ikapo. At hindi po tayo maliligtas, mga kapatid, sa doktrina ng amillennialism. Kung wala doon ang pangangaral ng magandang balita. So, sa iyong mga napapanood, mga kapatid, on television and YouTube, madalang na lang po natin marinig in churches yung katuruan ng Ebanghelyo. Ang napapakinggan po natin is this: believe in yourself because God is for you. So nakasentro ang theology sa tao, hindi na po sa Diyos. You need to trust in God for Him to help you. He's depending on you. So ang Diyos na ang dumedepende sa mga tao at hindi na ang tao dumedepende sa Diyos. Everything, mga kapatid, is centered on self. At yun din po ang katuruan ng Roman Catholic Church nung panahon po ni Guido de Brez. Ang kanilang katuruan, you need God's grace, pero God needs you to do some good works. You are saved by grace through faith, pero you need to be a part of this church. So lagi may dagdag. So ngayon, ang sinasabi po nila, ito ang unang tanda. Kung ang dalisay na doktrina ng Ebanghelyo ay ipinangangaral doon. Pangalawa, kung pinananatili niya ang pangangasiwa ng mga banal na sakramento na itinatag ni Kristo. Ano po yung mga banal na sakramento na tinutukoy po dito? Or sacraments. Sacraments, mga kapatid, is what we could say, yung mga inutos po ng Diyos na dapat ma-observe at gawin ng bawat Kristiyano. For example, water baptism. Sakramento ho yun. Pangalawa, yung banal na hapunan. That's also a sacrament. Ngayon po, kung hindi natin gagawin yon, sabi pala ho nila, at pati na rin po ng Biblia,
we're not really the Church of Jesus Christ. Sa banal na hapunan, sinabi po na ating Panginoon, do this in remembrance of me. And sabi din po na ating Panginoon, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kung hindi pala natin gagawin yon, hindi tayo maituturing pala tunay na iglesia. Now, I want to make it very clear, mga kapatid. Why water baptism? Hindi naman nagliligtas ang water baptism pero bakit natin kailangan gawin? Two things. Number one, this shows that you have truly accepted Christ. At ang kahulugan po nun, mga kapatid, is this. Pag ikaw ay inilubog po sa tubig, ang simbolo po nun is that yung lumang pagkatao po natin ay patay na. At pag umahon po tayo sa tubig, panibagong buhay po ang simbolo po nun. The second reason why water baptism is so important kasi in the early church, hindi ka pwede maging church member kung hindi ka binabautismuhan sa tubig. Why? Because in the early church, this is how they were able to determine kung sino talaga nagseseryoso sa Panginoon. They would publicly get baptized in public sa maraming tao confessing that Jesus is their Lord. Di ba nabasa po natin kanina sa Acts chapter 2? Binautismuhan po yung 3,000. And then what did they do? Nakisali na po sila sa pagtitipon in the church. Pastor, paano yun? Hindi pa po nagpapabautismo. Well, ano po bang conviction po natin, mga kapatid? Do you want to get water baptized? Pastor, nagpabautismo na po in my old church. What's your conviction? Do you want to make it right or you're okay with that? Every single born-again believer must be water baptized. Minsan nakakarinig po tayo, Pastor, sa summer na lang kasi masarap po ang tubig sa summer. Alam niyo po ba, mga kapatid, may mga miyembro po tayo in the church, binautismoan po namin sa bathtub. Kasi ang pinaka-importante po dito, hindi yung kung warm yung tubig, maganda ang view, 2-hour drive. Ang pinaka-importante po is magampanan po natin ang inuutos po ng Diyos. Sa tubig man po yan, o sa swimming pool, anywhere private or public that doesn't labag sa law, let's do it. Walang kaso ho yun. Nawa po, hindi po tayo namimili kung saan po tayo dapat magpabautismo. Ang importante, may ilubog po tayo sa tubig. Okay? So yan po ay mga tanda. Now, if we go to the next page, if you turn your page with me, ito din po ay isang tanda. Ang ikatlong tanda is this: kung ang pagdidisiplina sa iglesia ay isinasagawa dahil sa kasalanan. So, basahin po natin yung mga talata na yan. Ano po ba dapat gawin ng iglesia pag may pagdidisiplina na kailangan matupad? Matthew 18, verse 15. Okay? Sabi po dito sa talatang 15 na Mateo 18, kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Pagsabihan mo siya tungkol sa ginawa niya. Kung makikinig siya sa iyo, magkakaayos kayo muli at mapapanumbalik mo siya sa Diyos. Pero kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka ng isa o dalawa pang kapatid sa pananampalataya para ang lahat ng pag-uusapan ninyo ay mapapatotohanan ng 2 o 3 saksi ayon sa kasulatan. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, ipaalam mo ito sa iglesia. At kung pati sa iglesia ay ayaw niyang makinig, ituring ninyo siyang bilang isang taong hindi kumikilala sa Diyos o isang maniningil ng buwis. Anong ibig sabihin nun? Ituring mo siya parang maniningil ng buwis. Sa mga Hudyo, mga kapatid, the most hated people were the tax collectors. Bakit po? Because mga traidor ho sila. Kumakampi po sila sa mga Roman soldiers and Roman government
to tax the people, at sa bawat po na tinatax po nila, may parte din po sila. Kaya tignan niyo po si Zacchaeus, nung siya'y nagsisi, ibibigay ko ang lahat ng ninakaw ko sa mga tao. Kasi may parte ho siya dun eh. So in this case, the first time, ayaw makinig, at talagang nakakagulo na sa iglesia, nakakatisod na sa iglesia, magsama ka ng isa. Hindi pa rin makinig, magsama ka ng dalawa. Hindi pa rin makinig, iharap mo na sa iglesia. Pag hindi pa rin nakinig, ituring mo siya parang hindi nakakilala sa Diyos. Now, tanong ko po sa inyo mga kapatid, narinig niyo po ba yung katuruan na where there are 2 or 3 gathered in my name, there am I in the midst of thee? Minsan, naririnig po natin yan sa mga prayer meeting, o minsan, mag-binding and loosing tayo. Kasi 2 or 3 gathered in my name. Di po ba? Yan po ay usong-uso sa mga Pentecostal charismatic churches. Bagamat yun po ang ginagawa ng ating mga kapatid in those denominations, one of the things na kailangan po natin malaman is that pag sinabi ho natin where there are 2 or 3 gathered in my name, or let us loose and bind, wala ho yung kinalaman sa pagpapala ng Diyos given to us in prosperity. Wala po yung kinalaman sa answered prayers or miracles. Matter of fact, from verse 15 to 18, ang katuruan po nito ay pagdidisiplina sa iglesia. Kaya pagdating po natin sa talatang 18, ang sabi po dito sa 18, sinasabi ko sa inyo ang totoo, anuman ang ipagbawal ninyo sa lupa, ay ipagbabawal din sa langit. At anuman ang ipahintulot ninyo sa lupa, ay ipapahintulot din sa langit. Sinasabi ko rin sa inyo na kung magkasundo ang dalawa sa inyo rito sa mundo na ipanalangin ang anumang bagay, ipagkakaloob ito ng aking amang nasa langit, sapagkat kung saan may 2 o 3 nagtitipon dahil sa akin, kasama nila ako. This is still connected to verse 15. May 2 na nakiusap na, hindi pa rin nakinig. 3 na ang nakiusap, hindi pa rin nakinig. Ihinarap mo na sa iglesia, hindi pa rin nakinig. So ngayon, mananalangin ang iglesia concerning that person, Lord, what should we do? And whatever they decide in the context po ng excommunication, tatanggapin din ng Diyos. Kasi if 2 or 3 are gathered in the name of Christ to discipline that person, nandun din ang hatol ng Diyos. Yun talaga ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Ngayon po, tignan po natin yung mga ibang teksto. Dito po sa disciplinary action. Basahin po natin ang 1 Corinto 5. 1 Corinto 5. Simulan po natin sa talatang 1. 1 Corinto 5, talatang 1. Now, sabi po ng Biblia, may nagbalita sa akin na mayroon diyan sa inyo na gumagawa ng sexual na imoralidad. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Ito'y masahol pa sa ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Dahil maging sila ay hindi gumagawa nito. At sa kabila ng pangyayaring ito, nagawa pa ninyong magyabang. Dapat sana ay naghihinagpis kayo at pinalayas na ninyo sa iyong grupo ang gumagawa nito. What's the key word? Pinalayas. Pero hindi lang po natatapos diyan. Kung ibababa po natin ang basa sa talatang 11, ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakikisamahan ay mga nagsasabing sila'y mga kapatid sa Panginoon pero mga immoral, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, mapanlait, lasenggo, magnanakaw, ni huwag kayong makisalo sa kanila sa pagkain. Kung sa bagay, ano ba ang karapatan nating husgaan ang mga hindi mananampalataya? Ang Diyos na ang huhusga sa kanila, ngunit tungkulin ninyo. So tungkulin pala ng iglesia yan. Tungkulin ninyo na husgaan ang mga kapatid kung tama o mali ang kanilang ginagawa.
Dahil sa sinasabi ng kasulatan, paalisin ninyo sa iyong grupo ang taong masama. Now, in theology, maaari naririnig niyo po ito kay pastor, pero may tinuturo po in theology the word inclusio. Okay? Now, pag sinabi po yung word na inclusio, this means may isang topic na sinasandwich po ng mga verses. So verse 1, sabi, paalisin mo. Verse 1 and 2, paalisin mo sila. And then pag yung ending ng mga verses po na yon is, paalisin mo yung masamang tao from your group, it starts off with paalisin, it ends off with paalisin. Yan po yung tinatawag na inclusio. It forms a bracket in the verses sa gitna to show you kung ano talaga yung gustong ipuntos nung may akda ng unang Korinto. In this case, nakita po natin yung words, paalisin. And then natapos yung chapter, paalisin mo yung masamang tao sa iyong grupo. So the whole chapter is really about paalisin mo yung mga nakasira sa iglesia. Yun talaga ang gusto iparating ni Pablo diyan. And lastly, na nakita naman po natin kung ang tao ho ay nagtatamad-tamaran at nakasira na ho siya sa iglesia, kumakatok-katok po, wag nating, sabi ng Biblia, wag nating papakainin ang taong ayaw magtrabaho. Why? Because we're only tolerating their sins. Now, sa panahon po ni Pablo, may mga Kristiyano po na hindi sumasang-ayon sa kanya. Maari, nasasabi po nila, Pablo, masyado ka naman mahigpit. Hindi naman siguro katindi at kabigat naman yung kasalanan na nagawa ng mga tao na yan. I mean, hindi lang siya nagtrabaho eh. Kumakatok lang siya sa mga ibang bahay na mga kapatiran, tapos paalisin mo sa iglesia. Parang ang bigat naman yan. Kaya ang sabi po ni Pablo, yung mga ayaw sumang-ayon sa patakaran na ito, pati siya, layuan ninyo. Why? Kasi hindi nila nakikita ang kasalanan. Ang nakikita lang po nila is yung comparison kung ano yung mas mabigat na kasalanan sa kanilang pananaw. Pero sa Diyos, ang lahat ng kasalanan ay pantay-pantay lamang ho yan. Hindi ka nga nakapatay pero patuloy ka sa pagsisinungaling. Impyerno pa rin ang baksak mo. Hindi ka nga nagnakaw pero nag-iisip ka na mali laban sa kapwa mo at ayaw mo pagsisihan yon. Impyerno pa rin ang ating baksak. Pantay-pantay ang kasalanan sa harapan ng Diyos pag yan ay hindi pinagsisihan. So yan pala ho ang tanda ng isang tunay na iglesia. Dinidisiplina po nila yung mga taong ayaw makinig. May sariling pananaw, may sariling paglilingkod sa Diyos na hindi naman talagang paglilingkod. So pag nakakasira na po sa iglesia o nagiging pabigat in the sense of nagiging hadlang sila in the flow of the church, in the unity of the church, kailangan kausapin. At may procedure ho yan. Kausapin na sarilinan, hindi pa rin nakinig, dalin mo'y 2-3, hindi pa rin nakinig, iharap mo sa iglesia, hindi pa rin nakinig, palayasin mo na siya. Pero ituring mo sa kanya bilang kapatid, ipanalangin mo siya, pero wag mo siya kakausapin. Why? Kasi kung talaga siya ay para sa Diyos, ang Diyos ang kikil sa kanya, hindi tayo. At kahit po ang prodigal son, wala po tayong mababasa sa talinghaga po ng prodigal son na hinabol nung ama yung anak nung siya'y lumayas. Wala ho tayong makikita na kinausap, tinext, finax, pinage. Wala ho ganun. Pero sabi ng Biblia, kusa, bumalik yung anak. Bakit po? Nakita niya na siya'y nagkasala. Yun talaga ang gustong mangyari ng Panginoon pag hindi natin kinakausap yung mga na-disfellowship. Kung talaga nagmamahal ho tayo, let the Lord discipline them. Huwag mo sila i-encourage, ipanalangin mo sila. Kasi doon mo makikita kung talagang sila'y nagsisi. Pero kung sila'y babalik dahil, kasi ininbitano ko ni sister ininbitano ko ni brother. Kasi lagi ako kinukulit ni Nay at ni Tay. And that means, bumalik sila dahil sa kakulitan natin.
Bumalik sila dahil nakarinig sila ng, na-miss kasi ako ni brother, kaya babalik ako. Pero dapat bumalik po sila dahil, Lord, nagkasala ho ako. Gusto ko na po maglingkod. Nagkasala ho ako sa inyo, gusto ko po maglingkod. At kung ano man po ang nais niyo po ipagawa sa akin para po sa iyong ikapupuri gagawin ko. Yun ang gusto ho natin marinig. Pero kung yung mapapakinggan lang po natin Sister, brother, ano nasa puso mo kung bakit ka bumalik? Kasi, ganito ganyan. So may nais ka na maglingkod sa Panginoon. Hindi ko masasabi pa. Pero papasyal-pasyal muna ako. Kung ganun ang sagot, mga kapatid, hindi tunay na pagsisisi ho yun. At nangyari na ho yun recently. Kinausap ko po sa telepono. Hindi naging maganda ang kanyang sagot. Ang sabi ko doon sa kapatiran na yon, bumalik ka na lang po dito pag handa ka na magsisi at maglingkod. Patawarin mo yung dapat mong patawarin. Makipagkaayos ka sa mga taong where you have gusot in your relationship. And then call me when you're ready to come back. Pero habang hindi mo pa nagagawa yan, I don't want to see you in the church muna. Kasi hindi yan tunay na pagsisisi. It's in the Bible. Na kung hindi ko gagawin po yon at welcoming ko po with open arms na parang wala lang, dinadaya ko ang aking sarili. Alam ko ang salita ng Diyos tapos hindi ko gagawin. Sabi ng Biblia, the one that knows to do good pero hindi niya ginawa, siya ay nagkasala sa Diyos. So we have to do that, mga kapatid. Now, pagdating po dito, sa madaling salita, going back to the article, sa madaling salita, kung ang mga bagay na ito ay isinasagawa ayon sa salita ng Diyos, at lahat ng bagay na salungat ay tinatanggihan, at si Hesukristo ang kinikilala bilang tanging ulo ng iglesia, sa pamamagitan nito ay tiyak na makikilala ang tunay na simbahan, kung saan walang sinuman ay may dahilan upang humiwalay dito. Anong ibig sabihin po ng pastor na wala silang dahilan na humiwalay dito? It means, kung nakikita mo na ginagampanan po nila yung katuruan ng Biblia at biblical naman yung church, there's no reason for you to not be a part of that church. Kasi kung saan tinuturo yung salita ng Diyos, kung saan pinapangaral ang ebanghelyo, kung saan pinapractice po yung pagdidisiplina sa kasalanan, at lalayo ka pa, there is no reason. Kasi nandun na. Yun ang sinasabi ng Belgic Confession. Now, if we go to the next line, tungkol naman sa mga miyembro ng iglesia. Ito ang mga katibayan na sila'y mga tunay na Kristiyano. Number 1, tinatanggap nila si Hesukristo bilang natatanging tagapagligtas ng kanilang kaluluwa. Number 2, iniiwasan nila ang kasalanan at lumalakad sa katwiran. Number 3, minamahal nila ang tunay na Diyos at ang mga kapatid sa pananampalataya. Kahit nabubuhay tayo sa makasalanan na katawan, may nais at pagsisikap na patayin ang masasamang pita nito. Napakaganda po yung panghuli. Paano mo matitiyak na itong tao na to ay tunay na Kristiyano? Sabi ho nila, bagamat na tayo po ay nakitira sa isang makasalanan na katawan. Lahat po tayo nagkakasala. May mga panahon po tayo ng panghihina. Pero ang puso ng isang tunay na Kristiyano, bagamat siya ay nakakasala at nanghihina, hindi nawawala sa kanya yung pagsisikap na patayin ang mga kahinaan. Which means, Lord, I don't want to be like this. I want to live holy. Help me live holy. Sabi nga ni Pablo, yung mga bagay na ayaw kong gawin, nagagawa ko. Yung mga bagay na gusto kong gawin, hindi ko magagawa. Sino ang magliligtas sa akin, sa aking makasalanan na pagkatao? And then ang solusyon, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ang solusyon ay na kay Kristo Jesus. Amen? Kaya, tayo man mga kapatid, nagkakasala, that's a given.
Pero iba yung talaga nagkakasala na talagang ayaw magsisi. Ito nagkakasala because of ignorance, pagkukulang, hindi nagbabantay. Pero in their hearts, they know what is right. At sinisikap po nila na patayin yung mga kahinaan niyan kasi kung hindi nila papatayin, sila yung papatayin ng mga kahinaan. Kaya yan po ay isang tanda ng isang tunay na Kristiyano as a member of the church. Now, if we go to the last two, tungkol naman sa huwad na simbahan. Ang isang huwad na simbahan ay naniniwala na sila'y mas may otoridad kesa sa salita ng Diyos. At hindi sila nagpapasakop sa otoridad ni Kristo. Hindi nila binibigyan halaga ang pangangasiwa ng mga banal na sakramento, kundi dinadagdagan nila at hinahaluan ng mga tradisyon ng tao. Sila ang umuusig sa mga nagtuturo ng tama na laban sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at kasakiman. Ito ang kaibahan ng tunay na iglesia sa isang huwad na simbahan. So let's look at it two ways. The first way we need to look at this is, bakit nasabi po ng Belgic Confession ito? Because sa panahon po nila, ang umuusig sa kanila ay yung Roman Catholic Church and government. And the Roman Catholic Church was saying, kami ang tunay na simbahan. Pero sabi nila, hindi mo masasabi na kayo ang tunay na simbahan kung inuusig nyo kami dahil sa pagtuturo ng katotohanan. So how do we know a true church from a false church? Any church that reacts to the preaching of the truth at hindi sila sumang-ayon, maari sabihin po nila, that's too harsh. Dapat love lang. Or let's say, for example, hinay-hinay lang, dahan-dahan lang. Unti-untiin natin. Wag natin ituro yung tungkol sa impyerno, yung pagkapako ni Kristo sa krus, o yung kabaklaan, o kasalanan. Wag natin pag-usapan yan. Unity na lang, unity, unity, unity. That is a false church. Because Jesus said, my sheep hear my voice. Kung naririnig po nila ang katotohanan and yet hindi nakiklik sa kanilang espiritu, hindi nila naririnig ang tinig ni Kristo. Ang naririnig lamang po nila is emosyon. Naku, baka matisod, baka makasakit ako. Pero yun ang sinasabi ng Biblia. Tignan niyo po yung ginagawa ng Roman Catholic Church. Sila ang umuusig sa mga nagtuturo ng tama na laban sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at kasikiman. In short, ito ang kaibahan ng tunay na iglesia sa isang huwad na simbahan. So mga kapatid, malinaw po ba ang Article 28 and 29? Kung ano po ba ang true church, a true member, a false church, and a false member? Malinaw ho, no? Now, pagdating po sa Article 36, ito po ay tumutukoy sa pamahalaan. In short, gobyerno. Ito po ang kanilang paniniwala. Naniniwala kami na ang mapagbiyayan Diyos dahil sa kasamaan ng sangkatauhan ay nagtalaga ng mga hari, prinsipe, at pamahalaan upang magbigay ng kaayusan sa pamamagitan ng mga ilang batas at patakaran. At dahil dito, sila'y binigyan ng Diyos ng kapangyarihan upang parusahan ang mga gumagawa na masama. At ang kanilang tungkulin ay hindi lamang bantayan ang estadong sibil, kundi protektahan din ang simbahan at sawayin ang lahat ng kasamaan, kabilang na rin dito ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, upang ang kaharian ng Antikristo ay masira at ang kaharian ni Kristo ay maisulong. What's maisulong? To be made advanced. To advance. Now, it's interesting kasi, ang pagkaintindi po in our modern generation about the government is this. Sila ang nagmamahala for civil order. Sila ang nagmamahala for taxation. Sila ang nagmamahala for all the affairs in our world. Right? Pero kung tutuusin sa Biblia,
one of the first godly kings na walang iba kundi si David, kitang-kita po natin sa kanyang civil authority in his reign, walang naitayo na maribulto in the sense of nangyari po kay Solomon. Why? Kasi a righteous king or government also will not, mga kapatid, will not allow yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero our government today, iba. Freedom of religion, which is just a fancy way of saying, pwede sumamba sa mga ibang Diyos-Diyosan. That was the government then, and we still see the government doing it today. Secondly, ang ginagawa po nating gobyerno is legalizing abortion, legalizing same-sex marriage, legalizing everything, mga kapatid, na labag sa inuutos ng Biblia. Minsan may mga katanungan and several questions we have come across. Pastor, di ba sabi ng Biblia kailangan magpasakop sa gobyerno? That's true. Biblical ho yun. Pero bakit nga itinalaga ng Diyos ang gobyerno? Yun ang unang tanong. Well, sabi po dito sa article, ang kanilang tungkulin ay hindi lamang bantayan ang estadong sibil, kundi protektahan din ang simbahan. At sawayin ang lahat ng kasamaan, kabilang na rin dito ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So for example, may mga katanungan, Pastor, di ba dahil sinabi ng gobyerno, huwag tayo magtitipon, pero nagtitipon tayo, nilalabag natin ang utos ng Diyos. Utos ng gobyerno, pero hindi utos ng Diyos. Kasi minsan, may mga patakaran din ang gobyerno na hindi inutos ng Diyos. Now, for example, sabihin po natin yung pagtitipon. Okay, fine. Kung igigiit po ng isang tao, na kasalanan po magtipon at labag po yan sa gobyerno, dapat din maging consistent po tayo. Kung paninindigan po natin na kailangan po natin magpasakop sa gobyerno, pati na rin po sa wag na magtipon, kailangan magpasakop ka rin sa gobyerno sa kanilang patakaran of same-sex marriage, of abortion, practice of pornography on websites, and all these things. Kasi if we say magpapasakop tayo sa gobyerno, lahat ng kanilang nilelay as law, you will submit to that. Of course, kung tunay na Kristiyano ho tayo, hindi tayo papayag. Kasi labag sa Biblia eh. So nagiging inconsistent minsan yung katwiran na magpasakop tayo. Which one? This law, that law? If we say, mga kapatid, I have to submit to the government, you have to be consistent. But the reason why people say this at times is because kung magiging totoo po tayo sa ating mga sarili, nangunguna po yung takot sa ating mga puso. That's the main reason. Pero kung wala tayong takot at lumalakad po tayo sa pananampalataya, hindi yun ang magiging first resort po natin. I'll give you some examples in church history. John Calvin. Tayo po nakakaranas ng 2 pandemics, 3 pandemics. John Calvin, 5 pandemics. Wala silang vaccines, pero patuloy sila. Think about that, mga kapatid. John Owen, hindi pandemic ang kanyang naranasan, pero when he got married, on the day of his honeymoon, mga kapatid, tinamaan ng kidlat ang kanyang asawa. B.B. Warfield pala. Tinamaan po yung asawa ni B.B. Warfield ng kidlat that paralyzed her. On the day of the honeymoon, mga kapatid, tinamaan ng kidlat. Pero ang ginawa ni B.B. Warfield, nagpatuloy pa rin. Hindi siya nagpahadlang. Kasi kung ang worry, doubt, or takot ang mangunguna sa atin, hadlang ho yan sa ating paglilingkod. We should expect, mga kapatid, ang pag-uusig laban sa iglesia.
Pero paano ho matitiyak at paano ho masusukat ang ating pananampalataya? Paano mo malalaman sa iyong sarili na talagang ganap ang iyong pananampalataya at mature ang iyong faith in Christ? Kailangan maihagis po yan sa apoy. Doon lumilitaw ang ating mga kahinaan. Lumitaw ang aking kahinaan in the first lockdown. Maaari lumitaw po ang kahinaan ng iba. Panginoon, may takot pala ako. Panginoon, nagwo-worry pala ako. Panginoon, ito yung mga nakikita ko. So may mga kahinaan po na lumilitaw. Now, sabi ng Biblia, magpasakop po tayo sa gobyerno ayon po sa mga patakaran po nila na hindi lumalabag sa Biblia. Pero the moment na sila ay nagturo o nag-legislate ng isang batas, mga kapatid, na lumalabag sa Biblia, we have every right na hindi po sila sundin. I'll show you some examples in the Bible kasi madalas naririnig ko po yung Roma 13 po na yan. Basahin po natin ang Roma 13. Para makuha po natin yung tamang interpretation of how to use this text. Roma 13, talatang 1. Nagiging klaro po ba, mga kapatid? Roma 13:1. Sabi ho dito, magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan, sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos, at siya naglagay sa mga namumuno sa kanilang pwesto. Kaya ang mga lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. At dahil dito, parurusahan niya sila. Ang mga namumuno ay hindi dapat katakutan na mga gumagawa ng mabuti. Hinto muna po tayo dito. Gumagawa po ba tayo ng mabuti? Ang ginagawa po ba natin ngayon, mabuti? So bakit po tayo natatakot? Secondly, ang dapat matakot sa kanila ay mga gumagawa ng masama. Kaya kung nais mo na wala kang ikatakot sa mga namumuno, gawin mo ang mabuti at pupurihin ka pa nila. Nang ibig sabihin, kasama po dito yung pagbabayad ng buwis, okay? Paying your bills, traffic orders, lahat ng mga civil stuff, kung sumusunod naman po tayo, walang kaso ho yun. And then verse 4, sapagkat ang mga namumuno sa bayan ay mga lingkod ng Diyos para sa ating ikabubuti. Pero kung gagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil may kapangyarihan silang parusahan ka. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya magpasakop kayo sa pamahalaan, hindi lang para maiwasan ng parusa, kundi dahil ito ang nararapat gawin. Hinto muna po tayo dito. Madalas, pag sinasabi ho natin, mga kapatid, magtipon po tayo no matter what happens. Madalas nakakarinig po kami, Pastor, nakalagay sa Roma 13:1 hanggang 5, kailangan magpasakop. Tama ho yun, pero hindi nila binasi yung talatang 6 kung bakit ho sinabi yung magpasakop sa gobyerno. Iyan ang dahilan kung bakit tayo nagbabayad ng buwis. Sapagkat ang mga namumuno ay lingkod ng Diyos at inilaan nila ang kanilang buong panahon sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kaya ibigay ninyo ang nararapat ibigay. Bayaran ninyo ang iyong mga buwis, igalang ang dapat igalang, at parangalan ang dapat parangalan. So bakit po isinulat ni Pablo ang Roma 13? Ito po ang dahilan, mga kapatid. The Roman government ang umuusig sa iglesia during the times of Paul. At ang ginawa po ng Roman government habang sila ay kinukulong, pinapatay, ang naisip po ng iglesia is this, dahil yan ay gawa ng Diablo, hindi na rin kami magbabayad ng buwis. At yung mga patakaran nila na hindi naman lumalabag sa Diyos, hindi rin namin susundin. So sabi ni Pablo, magpasakop kayo sa kanila. Magbayad kayo ng buwis. So wala ho ito kinalaman sa magpasakop kayo sa gobyerno to the point na wag na kayo magtipon. Wala yang kinalaman. Ang kinalaman po ng Roma 13 is this, hindi nagbabayad ang iglesia ng buwis dahil sila'y inuusig ng gobyerno. Yun talaga ang kahulugan niyan.
Kaya nga kung Roma 13, 1 hanggang 5 lang ang babasahin, pero hindi natin babasahin the whole chapter, hindi natin makikita, mga kapatid. Yan talaga ang kahulugan ng pagpapasakop sa gobyerno. Ngayon, basahin naman po natin ang 1 Pedro, Kapitulo 2, talatang 13. Sabi ho dito, 1 Pedro 2, talatang 13, alang-alang sa Panginoon, magpasakop kayo sa lahat ng tagapamahala ng bayan, maging sa emperador na may pinakamataas na kapangyarihan, o sa mga gobernador na sinugo ng Diyos para magparusa sa mga gumagawa na masama at magparangal sa mga gumagawa na mabuti, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, na sa pamamagitan ng mabubuti ninyong gawa ay walang masabi ang mga hangal na walang alam sa katotohanan. Malaya nga kayo pero hindi ito nangangahulugang malaya na kayo gumawa ng masama, kundi mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Igalang nyo ang lahat ng tao at mahalin nyo ang mga kapatid ninyo kay Kristo. Mamuhay kayo ng may takot sa Diyos at igalang ninyo ang emperador. Pastor, bakit ganon? Roma 13, magpasakop sa gobyerno. 1 Pedro, magpasakop sa gobyerno. If you study the backgrounds of the book of Romans and 1 Peter, bakit po naisulat ang 1 Pedro? Kasi inuusig ng emperador ang iglesia. At bakit naisulat po ni Pablo yung Roma 13? Kasi dahil po sa pag-uusig ng gobyerno, ayaw na magbayad ng buwis ng mga tao. Alam niyo po, here's a testimony, mga kapatid. Kagabi, minsan lang po kami lumabas ni Mrs. Lumabas po kami para kumain. It was a very lovely night. Until I went out and looked into the car. At nakita ko, habang nagmamaneho po ako, may gumagano na papel sa windshield. It was an $80 ticket. $80. So yung coupon po namin, which paid for our meal, kumbaga binayaran din namin pala. Dahil po sa halaga nung ticket. Yung napapaisip po, talagang rinig na rinig ni Mrs. Sabi ko, nangihinayang ako. Libro na yun eh. And then nakausap ko ang isang kapatiran kanina umaga sa seminary. Sabi niya sa akin, Kuya, mukhang masarap yung kinain nyo. Hindi, may coupon kami. Pero masarap din yung pagbabayad ng $80. And then sabi niya sa akin, alam mo Kuya, hindi mo dapat binayaran yun kasi private parking space yun eh. Tignan mo yung ginawa ng isang kapatid natin. Hindi ko na babanggitin kung sino pa yon. Hindi siya nagbayad, pero tinowing yung kotse niya. And then nakita na may outstanding siya na balance kasi hindi niya binayaran nung siya ay natikitan. So sabi ko, kapatid, legal ba yan o illegal? Kuya, illegal kung hindi ka magbabayad. Pero tama nga yung ginawa mo, tama. In other words, kung hindi namin gagawin ni Mrs., sabihin ho namin, walang nakakaalam sa ginawa namin, pero sa aming konsensya at alam namin ang salita ng Diyos, dala-dala ho namin yon. Why? Kasi sabi ng Biblia, bayaran mo yung dapat bayaran, magpasakop ka sa dapat mong isubmit yourself to, because at the end of the day, kasalanan talaga mga kapatid kung hindi tayo magbabayad ng buwis. Kasalanan talaga ang vandalism. Kasalanan po talaga na gumawa ng kalokohan na labag sa salita ng Diyos, pero hindi kasalanan, mga kapatid, na gumawa na mabuti kung ugnay naman po ito sa salita ng Diyos. Kaya tinanong ko nga po kayo kanina ang pagtitipon po ba natin mabuti? Amen, Pastor, amen. So wala dapat tayo ikatakot. So in other words, takot pa rin ang nangunguna. Yun talaga ang rason, mga kapatid. Pero hindi ko po kayo masisisi kasi bilang mga tao, bilang mga makasalanan tao, dumarating sa atin ho yun. Pero for the future, ihanda ho natin ang ating mga sarili.
Kasi hindi natin alam kung ano po pwede mangyari. So, kung titignan po natin ang sinasabi po ng article, tungkulin din ng bawat isa na magpasakop sa mga namumuno sa pagbabayad ng buwis at igalang ang dapat igalang at parangalan ang dapat parangalan. Ngunit, hindi tungkulin ng iglesia na magpasakop sa pamahalaan kung nilalabag nila ang salita ng Diyos. So mga kapatid, hindi lang pala katuruan ni pastor yan. Yan pala ang paniniwala ng mga sinaunang Reformed churches that goes all the way back to the 16th century. At ano po yung mga teksto na ginagamit po nila? Dito ho tayo sa Gawa, Kapitulo 4. Para may katibayan ho tayo. Gawa 4:17. Gawa 4:17. Sabi po ng Biblia, Kaya para huwag nang kumalat ang kanilang pangangaral sa mga tao, balaan natin sila na huwag nang magturo tungkol kay Jesus. Ipinatawag nila sina Pedro at Juan at sinabihang huwag nang magsalita o magturo tungkol kay Jesus. Pero sumagot sina Pedro at Juan, isipin nga ninyong mabuti kung alin ang tama sa paningin ng Diyos. Ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi pwedeng hindi namin ipahayag ang amin nakita at narinig. So tatandaan ho natin ito. Pag may nagsabi ho sa atin, huwag mong gagawin to, huwag mong gagawin yan, labag sa Biblia. Sabi po nila, isipin ninyong mabuti kung alin ang tama sa paningin ng Diyos. Yung sinasabi ba nila tama o yung sinasabi ng Diyos? Iisipin po natin. Right? And then in Acts chapter 5, verse 29, dito na po tayo magtatapos. Gawa 5:29. Actually, itaas po natin ang basa sa 27. 27. Dinala nila ang mga apostol doon sa korte ng mga Hudyo. Sinabi ng punong pari sa kanila, hindi ba't pinagbabawalan na namin kayong mangaral tungkol kay Jesus? Pero tignan ninyo ang iyong ginawa. Kumalat na ang iyong aral sa buong Jerusalem. At kami pa ang pinagbibintangan ninyong pumatay sa Kanya. Sumagot si Pedro at ang kanyang mga kasama, ang Diyos ang dapat naming sundin at hindi ang tao. Napakalinaw ho niyan mga kapatid. Now, maari masabi natin, Pastor, hindi naman gobyerno ang mga Saduceo Hindi naman gobyerno ang mga Pariseo The point is, gobyerno man, church man, pastor man, kung aming sinasabi o inuutos sa inyo, ay hindi angkop sa Biblia, mas gugustuhin pa po ninyo sana at dapat lang sundin ang Diyos kesa ang tao. Yun talaga ang puntos ho nun. So this evening mga kapatid, sa ating pag-aaral po of the Belgic Confession, kitang-kita ho natin, hindi lang po gawa-gawa ng CCWC ho ito. Ito rin po ay paniniwala rin na mga sinuunang iglesia na talagang pinapatay ang mga Kristiyano. Pero kung sila patuloy pa rin, what is our excuse? Magpatuloy rin po tayo mga kapatid. Kasi at the end of the day, pag tayo ay pinatay, win-win ho yan. Langit ang ating mapupuntahan. At kung tayo man po ay hinuli, sabi po ni Kristo, rejoice! Because the prophets before you was also persecuted, pero tignan mo ang kanilang reward in the kingdom of heaven. Wag po tayo matatakot mga kapatid, maging matatag ho tayo. So I pray that we have come to learn something about yung Belgic Confession Part 2. At sa susunod po na Saturday, kung lolobin po ng Diyos, we will learn more about other historic confessions. Okay? Marami ho yan. And God willing, I don't know when, pero I do pray and hope
na mapag-aralan din po natin yung confession na ating po pinanghahawakan as a church na kung tawagin, 1689 London Baptist Confession. Okay? So nawa po meron po tayong natutunan. If you have any questions, we will answer your questions after our prayer. Let's pray. Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat sa magandang gabi na binigay niyo po sa amin. And Lord, ang dalain ko po na sa aming mga napag-aralan nitong gabi ay lumakas sa mga kapatiran. At ang kanilang pananampalataya ay naging matibay ho. At ang dalain ko po sa kanila at pati na rin po sa akin na patuloy niyo po kami patnubayan at gabayan at ilayo sa kasalanan. We pray na mamunga po kami yung mga bunga na mula po sa Espiritu. We pray na madatnan niyo po kami na tunay na nagtatapat po sa inyo sa iyong pagbabalik. Ang dalain po namin, bigyan niyo po ang gobyerno ng talino at kaalaman na huwag usigin ang iglesia. Pero kung pahihintulutan po ninyo na usigin po ang iglesia, alam po namin, ito po ay sa ikabubuti ng church upang matiyak kung ang aming pananampalataya ay tunay nga o hindi. Kaya ang dalain po namin, Lord, sa lahat ng napag-aralan po namin, na ito ay magawa, matupad, at sa tulong po ng Espiritu, tulungan niyo po kami na patayin ang mga kahinaan, ang masasamang pita ng laman. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan at katapatan po sa amin lahat. In the name of Christ, may you forgive us. Amen and amen. So sa gabi